Ako nga pala si Boy, isang estudyante na mahilig magpuyat sa paggawa ng school project. Isang gabi, naisipan kong mag-Jollibee dahil gutom na ako. Mag-aalas 2 na ng umaga nun at bukas pa ang isang 24-hour branch sa may kanto. Pagpasok ko, napansin kong walang ibang customer maliban sa isang batang babae na nakaupo sa isang sulok. Nakasuot ito ng lumang puting bestida at nakayuko habang nilalaro ang kanyang spaghetti. Umorder ako ng Chicken Joy at umupo malapit sa counter. Napansin kong tahimik ang mga crew at tila iwas makipag-usap. Napatingin muli ako sa bata. Nang mapansin niyang tinitignan ko siya, dahan-dahan itong tumingala at laking gulat ko nang makita kong wala itong muka. Nataranta ako at napaatras sa upuan. Lumingon ako sa crew para humingi ng tulong. Pero nagulat ako nang makita kong walang ibang tao sa loob. Wala na ang mga crew. Wala na rin ang batang babae. Mas lalo akong kinabahan nang biglang bumukas ang pintuan ng kusina at may narinig akong bulong. "Huwag kang babalik dito." Dali-dali akong tumakbo palabas. Kinaumagahan, bumalik ako sa Jollibee para itanong ang nangyari. Ngunit laking gulat ko nang sabihin ng manager na hindi sila 24 hours. Matagal na daw silang nagsasara ng alas 10 ng gabi. Mula noon, hindi na ako bumalik doon. At sa tuwing napapadaan ako sa Jollibee yun, pakiramdam ko may matang nakatingin sa akin mula sa loob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jenny. Nung panahong yun, mahilig ako maglaro sa play place ng Jollibee. Dinala ako ng nanay sa isang lumang branch na matagal nang hindi namin napupuntahan. Kaunti lang ang tao noon at walang ibang bata sa play place. Masaya akong pumasok sa loob ng makulay na tunnel at naglaro ng slide. Habang gumagapang ako sa loob ng tunnel, may napansin akong isang bata sa dulo. Nakaupo ito, nakayuko at tila hindi gumagalaw. Natawa ako dahil may kalaro na ako. "Hi, gusto mo bang maglaro?" Tanong ko. Dahan-dahan itong tumingala at laking gulat ko nang makita kong sobrang putla ng bata at may malalim na pasa sa liig. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa akin habang unti-unting gumagapang papalapit. Natakot ako at mabilis na gumapang paatras. Tumakbo ako palabas ng play place at niyakap ko si nanay. Nanginginig kong itinuro ang tunnel. Nagtinginan ng mga crew at ang manager. Isang matandang empleyado ang lumapit at mahinang nagsabi, "May batang nalagutan ng hiniga dyan. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, may nakikita na raw na bata sa loob ng tunnel." Simula noon, hindi na ako ulit pumunta sa play place ng kahit anong Jollibee. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun. Ako nga pala si Elmer, isang call center agent na madalas gabihin sa trabaho. Isang madaling araw, naisipan kong dumaan sa isang Jollibee na 24/7 upang bumili ng pagkain. Dahil pagod na at gutom na ako, naisipan kong dumaan sa drive-thru para hindi na bumaba ng kotse. Paglapit ko sa order station, may narinig akong static sa speaker na parang bumubulong. "Isang Chicken Joy meal." Mahina at pabulong ang boses.
Pero hindi ko ito gaanong inintindi. Pagdating ko sa payment window, isang crew na walang ekspresyon ng sumalubong sa akin. Maputla ito at tila malamig ang kamay ng inabotang sukli. Pakiramdam ko parang may mali, pero hindi ko na lang pinansin. Nang kunin ko na ang pagkain sa pick-up window, napansin kong walang ibang crew sa loob at madilim ang kusina. Napakunot ang noo ko. Bakit parang walang tao? Bulong ko sa sarili. Bago ako umalis, napansin kong may nakatayo sa tabi ng bintana. Isang matangkad na anino na nakangiti sa akin mula sa loob ng madilim na kusina. Wala itong mata, pero kitang-kita ko ang malapad nitong ngiti. Nagkandaduling ako sa takot at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakita kong may nakaupo sa likod ng sasakyan. Isang madilim na figura na dahan-dahang lumalapit sa akin. Napasigaw ako at nagpreno. Pero nang lumingon ako sa likod, wala namang tao. Nanginginig kong binuksan ang paper bag ng pagkain. Ngunit wala itong laman. Kinabukasan, ikwento ko ito sa kaibigan kong nagtatrabaho sa parehong branch ng Jollibee. Nanginginig ang boses ng kaibigan ko habang sinasabing, Elmer, 2 taon nang walang night shift dito. Walang crew tuwing madaling araw. nanindig ang balahibo ko sa takot. Matapos ang pangyayaring yon, nag-drive-thru pa rin naman ako, pero nagpapasama na ako sa ibang katrabaho ko. Ako si Arvin, isang delivery rider na madalas magdala ng pagkain mula sa Jollibee. Mula sa Jollibee patungo sa iba't ibang bahay. Isang gabi, may natanggap akong order sa isang subdivision. Hindi ako sigurado kung may Jollibee pa ba sa lugar na yon, pero lumabas ang order sa app, kaya pinuntahan ko ito. Pagdating ko sa branch, napansin kong kakaiba ang itsura nito. Luma ang pintura, madilim ang ilaw, at parang walang ibang customer. Pagpasok ko, naamoy ko ang lumang mantika at tila panis na pagkain. Pumunta ako sa counter at nakita ang isang crew na hindi nagsasalita. Nakayuko lang at tila hindi kumikilos. Bago pa man ako makapagtanong, may lumapit sa akin isang Jollibee mascot na nakangiti ng malapad. Masyadong mahaba ang ngiti nito na parang hindi normal. Ikaw ba ang magdi-deliver? Tanong nito sa malamig na boses. Tumango lang ako at pilit na hindi iniinda ang kaba sa dibdib. Inabot sa akin ng mascot ang isang lumang brown na paper bag. Mabigat ito at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang panis na pagkain na may halong malansang amoy. Nagmadali ako lumabas at sumakay ng motor. Habang bumabagtas sa kalsada, nagdadalawang isip akong i-deliver ang pagkain. Hindi ko matiis ang amoy. Binuksan ko ng bahagya ang bag para tignan ang laman. At halos mahulog ako sa motor nang makita kong puro dugo at sirang bahagi ng pagkain ang nasa loob. Dali-dali kong ibinalik ang tingin ko sa kalsada. Nanginig ako sa takot. Ngunit sa gilid ng mata ko, sa side mirror, may nakita kong nakasunod sa akin. Isang mascot na nakangiti pa rin. Tumatakbo sa bilis ng motor ko. Binilasan ko ang takbo at hindi na lumingon pa. Pagdating ko sa outpost ng subdivision, bumaba ako para itanong kung may Jollibee ba sa lugar na yon. Napatingin sa akin ang guard na parang nagtataka.
Wala pong Jollibee dito, sir. Matagal nang isinara yon. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nalaglag ang paper bag sa kamay ko. Nang tumingin ako sa paligid, wala na ang mascot. Pero alam kong hindi ako nagkamali sa nakita ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Leia. Isang karo sa isang Jollibee branch na madalas magsara ng hating gabi. Sanay na ako sa puyatan. Pero may mga gabing nakakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng store. Lalo na kapag patay na ang karamihan sa ilaw at naglilinis na lang kami bago umuwi. Isang gabi, ako ang naka-assign sa closing shift kasama ang 2 kasamahan. Habang nag-aayos ako ng mga upuan, napansin kong may isang lalaking nakaupo sa sulok ng dining area. Nakayuko ito at hindi gumagalaw. Nagulat ako dahil sigurado akong wala ng ibang customer. Nilapitan ko ito at magalang na nagsabing, "Sir, pasensya na po pero closing na po kami." Hindi sumagot ang lalaki. At dahan-dahan itong itinaas ang ulo niya. Laking gulat ko nang makita kong sobrang putla nito. Halos kulay abo ang balat at madilim ang mga mata na parang walang puti. Napaatras ako at napalunok. "Sir, okay lang po ba kayo?" Biglang bumukas ang pinto ng kitchen at lumabas ang isa pang crew. Leia, anong ginagawa mo dyan? Wala nang tao dyan kanina pa. Napalingon ako sa kasamahan ko. At nang bumalik ang tingin ko sa lalaki, wala na ito. Napabilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako papunta sa counter at tinanong ang manager kung may lumabas ba na customer. Pero sabi nito, matagal nang walang ibang customer dito. Tayo na lang ang nandito. Kinabukasan, may ibinahagi ang isa pang matandang empleyado. Alam mo ba, noong 1 taon, may isang lalaking nagpalipas ng oras dito hanggang closing. Nung nilapitan siya ng crew, hindi na siya sumasagot. Patay na pala. Simula noon, may nakikita na raw na lalaking nakaupo sa sulok tuwing closing time. Simula noon, tuwing ako ay closing shift, hindi na ako lumilingon sa sulok na yon. Pero minsan, pakiramdam ko, may matang nakamasid sa akin. Naendo na rin naman ako sa branch na yon, Sir Dave. May maayos na ding trabaho at hindi na kailangan magpuyat. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang matandang babae na matagal nang pinaghihinalaang aswang. Si Lola Sianang. Payat siya, may malalim na mata at laging nakasuot ng itim na saya. Hindi siya nakikisama sa ibang tao at palaging nagkukulong sa kanyang lumang bahay na yari sa kahoy at nipa. Sa tuwing may namamatay na hayop o may nawawalang bata, siya agad ang pinaghihinalaan. Ngunit dahil walang ebidensya, wala rin nagtatangkang humarap sa kanya. Ako si Tasyo, isang binatang galing sa Maynila na napadpad sa baryo upang makituloy sa aking tiyuhin, si Tio Berto. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng aswang. Para sa akin, katang-isip lamang ito ng mga matatanda upang takutin ng mga bata. Ngunit sa unang gabi ko pa lang sa baryo, nakaramdam na ako ng kakaibang lagim. Habang kumakain ng hapunan, binalaan ako ni Tio Berto. Tasyo, tandaan mo ito. Huwag kang gagala sa gabi, lalo na kung walang buwan. May mga nilalang dito na hindi mo gugustuhing makasalubong. Napangiti ako. Tio, nasa modernong panahon na tayo. Baka naman
Produkto lang ng imahinasyon niyang mga aswang na yan. Ngunit seryoso ang mukha ng aking tiyuhin. Huwag mong baliwalain, Tasyo. Marami nang nawala sa baryong ito. At si Lola Shanang, hindi siya basta matandang babae. Hindi na lamang ako sumagot, ngunit sa loob ko, tila may bumabagabag sa aking isipan. Isang gabi, napilitan akong umuwi mula sa inuman kasama ang aking bagong kaibigan na si Mario. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag lamang ay galing sa maliit na gasera ng mga bahay. Napadaan ako sa harap ng bahay ni Lola Shanang. Tahimik ang paligid, ngunit napansin ko ang bahagyang paggalaw ng mga dahon sa puno ng mangga. Malapit sa bahay ng matanda, sa sulok ng aking mata, may nakita akong aninong gumagalaw sa bubong. Huminto ako at sinubukang titigan ang madilim na bahagi ng bubungan. Doon ko nakita ang isang pares ng mapupulang mata. Napasinghap ako. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang anino. Mabilis, parang isang malaking paniki na nagbukas ang pakpak. Bago pa ako makatakbo, narinig ko ang isang malalim at paos na boses. Hindi ka taga rito. Mabilis akong tumakbo pa uwi. Humahampas sa aking mukha ang malamig na hangin. Ngunit, mas nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Alam kong may sumusunod sa akin. Pagkarating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto. Nakita ako ni Tio Berto. Halatang takot na takot. Nakilala ka na niya. Bulong ng aking tiyuhin. Kinabukasan, kinausap ako ng aking tiyuhin tungkol sa tunay na nangyayari sa baryo. Matagal nang pinaghihinalaan si Lola Shanang bilang aswang. Ngunit wala pang nakakaharap sa kanya ng buhay upang magpatunay. Noong bata pa ako, may isang pamilya na biglang nawala matapos nilang makainuman ng matanda. May mga nakita ring patay na manok, baboy, at mga tao na parang hinigo pang dugo. Ano ang dapat nating gawin, Tiyo? Hindi natin siya kaya labanan mag-isa. Pero may isang tao na matagal na nagbabantay kay Shanang. Si Mang Elias, isang albularyo. Pupuntahan natin siya bukas. Kinabukasan, pinuntahan namin si Mang Elias. Isa siyang albularyo na may malalim na kaalaman na pangontra sa mga aswang. Sinabi niya sa akin na may dahilan kung bakit interesado sa akin si Lola Shanang. Bata, may kakaiba sa dugo mo. May dugo kang mula sa isang makapangyarihang lahi ng bantay laban sa mga aswang. Kaya kanya gustong hulihin. Dahil alam niyang ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Nagulat ako. Hindi ko akalaing may ganitong lihim ang aking pamilya. Binigyan ako ni Mang Elias ng isang bote ng langis ng nyog na may halong halamang pangontra. Kapag makita mo siya, iwisik mo ito at ito. Inabot niya ang isang matalim na balisong na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang tatapos sa kanya. Dumating ang gabi at naghintay kami habang nasa loob ng kubo ni Mang Elias. Biglang sumabog ang ilaw ng gasera. Kasabay nun, narinig namin ang pagaspas ng malaking pakpak sa labas. Dumating na siya. Mula sa madilim na langit, bumagsak ang isang malaking nilalang. Hindi na siya si Lola Shanang. Siya na ngayon ay isang halimaw na may mahabang kuko, pulang mata, at matulis na pangil. Malakhak ito. Isang tunog na nagpahirap sa aming pandinig. Walang makakatakas sa akin. Lumaban ako. Gamit ng langis na binigay sa akin ni Mang Elias. Tinapan ko ito sa halimaw. Biglang napasigaw ang aswang.
bumula ang balat nito at tila nasusunog. Habang pumapalagang nilalang, inundayan ko ito na saksak sa dibdib gamit ang balisong. Sumigaw ang aswang ng napakalakas. At sa isang iglap, nagliyab ang buong katawan nito hanggang sa maging abo. Natapos ang laban. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Simula nun, anumbalik ang katahimikan sa baryo. Umalis na ako sa Capiz. Ngunit dala ko ang kwento ng gabing yun. Pero isa pa lang pala sa mahihinang aswang si Lola Sianang. Sa susunod na kabanata ng kwento ay nung napadpad ako sa Palawan at may isang sirenang nagpapahirap sa isang bayan ang aking nakaharap.